kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Unang Kronika, Ikalawang Kronika, Kapitulo 34, mga talatang 1 hanggang 7. Huwag ating matutunghayan sa ating PowerPoint. Tayo po ay magsitayo. Basahin po natin na may pagpapahalaga at paggala sa mga salita ng Diyos na ating matutunghayan. Sabay-sabay po nating basahin. Si Hoseas ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng ninuno niyang si David, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya. Namuhay siya ng matuwid. Nang 8 taon ng kanyang pamamahala, kahit bata pa, ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Kaya noong 12 taon, sinimulan niyang alisin sa Huda at Jerusalem ang mga sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng Diyosan si Asira, at ang lahat ng Diyos-Diyosang kahoy o tanso. Ipinasibak niya sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Iniba niya ang mga altar ng insenso, winasak niya ang mga imahe ni Asherah at ang mga Diyos-Diyosang kahoy at ginto. Ipinadurog niya ito ng pinong-pino at ipisanabog sa libingan ng mga sumasamba sa kanila. Ipinasulog niya ang mga kalansay ng mga paring pagano sa ibabaw ng kanilang mga dambana. Sa ganong paraan, nilinis ni Hoseas ang Jerusalem at ang buong Huda. Ulit talata po. Ganon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon, at sa mga nawasak na nayon sa paligid ng Naphtali. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa buong Israel, bumalik na siya sa Jerusalem. Jerusalem pala. Tayo po ay magsiupo na. Atin pong ihanda ang ating mga diwa at isipan para bigyang pansin ang mensahe na inihanda ng Diyos. Hindi ho natin alam ang ating bukas o ang kinabukasan, pero salamat at alam ng Diyos ang ating kinabukasan. Hindi natin alam ang haba ng ating buhay dito sa mundo, pero alam ng Diyos ang itatagal natin dito sa mundo. Kaya marapat lamang, gaya ng ating tema ngayong pong buwan ito, isang buhay lamang ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi ito 2, hindi 3, ni siyam. Dapat natin ibigay ito para sa kanyang karangal. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan, salamat po sa buhay na kaloob ninyo. Isang bagay lamang ang aming nakikita kapag nakakabangon pa kami ng malakas kapag umaga, nakakalakad at nagagampanan ang aming mga responsibilidad. At lalo tigit sa lahat ay magawa ang iyong kalooban. Dahil ang ibig lang sabihin nito, mayroon pa ho kayong layunin sa amin dito sa lupa. Dahil kung wala na, alam namin itatakda ninyo ang aming kamatayan. Kaya salamat, buhay pa ho kami sa araw na ito. Ibig sabihin noon, mayroon pa kayong layunin para sa amin na dapat namin gawin, unawain, at patuloy na makita sa aming buhay na nagiging instrumento ninyo kami para sa daluyan ng pagpapala, daluyan ng ebanghelyo, daluyan ng ikapagpapalakas ng loob ng iba. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng inyong anak na Jesus. Ang atin pong paksa, all for God or nothing. Lahat para sa Diyos o hindi o wala. Yun po ang ating tema para sa ating paksa sa umaga ito sa Ikalawang Kronika, chapter 34, 1-7.
ang lalaking nagbigay ng lahat sa Diyos. Ito ay walang iba kundi si Jim Elliot. Jim Elliot, siya po ay nabuhay noong 1927 at namatay noong 1956. Siya ho ang mayroong quotation na kumbaga sa inyo siguro, nababasa na ninyo ito o narinig din ninyo. Ganito po kanyang sinabi, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain, what he cannot lose." Ibig sabihin, hindi siya na isang mangmang na hindi niya kayang maibigay, yung hindi naman niya kayang ingatan. At yung kaya naman niyang maingatan ay hindi naman niya kayang dito mawawala. So, para kay Jim Elliot, ang kanyang buhay na ibinigay ng Diyos, kahit na sabihin nung ito'y kanyang gustuhin siyang mabuhay, pero kung siya'y kukunin ng Panginoon, ito'y kukunin. Yun ang sinasabing, hindi naman niya yung talaga pwedeng ariin na kanya at sabihin, hindi na ito makukuha sa akin. Pero para sa kanya, ang buhay na bigay ng Diyos ay sa kanya rin. Kaya mas mabuti niyang ibigay, ipagkaloob ito ayon sa kanyang kalooban. Si Jim Elliot po ay isang misyonero. Siya po ay nagpunta sa lugar ng Ecuador. Sa South America po ito. Noong panahon iyon, ang Ecuador ay meron hudong tribo na hindi sila kumikilala sa ibang tao. Pinapatay mo nila ang kanilang makina. Noon lumapag ho ang kanilang eroplano, sinasakyan ang kanyang kasamang misyonero. Akala ho nila ay kasi may mga kumakaway daw doon at akala nila ito yung tribo na sila gustong salubungin. Pero hindi pala alam ay may mga nakakubli na pala doon mga mandiring pa ng tribo. At noong kung ang kanyang asawa ay nag-aalala sa bakit kaya hindi pa nakakabalik. Ang Amerika ho ay nagpadala ng rescue team at nakita ho yung kanilang eroplano na sirana doon sa Pampang at nakita ho ang bangkay ni Jim Elliot at ng kanyang mga kasama. Now, hindi ho napigil doon. Ang kanyang asawa, si Elizabeth, ang kanyang anak, si Valerie at Raquel, at Raquel Saint, na asawa ng isa sa namatay din, ay bumalik sa Ecuador. Kahit na ho sila ay binantaan. At alam mo ninyo, nangyari, marami hong miyembro ng tribo ng Aquas, yun ho yung pangalan ng tribo sa Ecuador, ang naging mananampalataya at naging silang mabuting mga tao. At sinabi nga, simula noon ay yung lugar na yun ng Ecuador na tinitirahan ng Aquas tribes ay patuloy na nakaranas ng biyaya ng Panginoon. So hindi na ho sila pumapatay. Sila ay nagiging daluyan na rin ng pagpapala sa iba dahil may nagdala sa kanila ng mabuting balita. So nandito ho isang tao na ibinigay lahat. Wala siyang reservasyon. Pero nagkaroon ho ito ng bunga dahil ang Diyos ang gumamit sa kanyang buhay upang magawa niya ang kanyang huling. Sabi ko sa unang Korinto 10, talata pong 5 at 6 ay ganito. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya sila'y isa-isang namatay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyari iyon ay babala sa atin upang huwag tayong paghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. And then, verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. So ito pong binabanggit ni Apostol Pablo dito ay yung nangyari sa Old Testament. Ngayon, ang sabi mo doon, para hindi natin sila gayahin, ay ipinaunawa na sa atin ng Diyos ang nilalaman ng salita niya na nagbabalik sa kasaysayan na yon kung ito'y nangyari. At sa gayon, ito daw ho ay maging babala sa atin. Kasi ibig sabihin mo noon, hindi imposible na yung pinahulugan ng mga nauna sa atin ay malaglag din tayo. So wala ko tayong exemption dito. Kung baga kung sila'y bumagsak noon, babagsak din tayo kung hindi tayo magiging maingat. Dahil yan ho yung gusto natin sabihin sa ating
paksa sa umagang ito tungkol sa binasa sa atin, Pastor John. Ang henerasyon ng mga hari, si Haring Manases. Ito ho ay matatagpuan natin sa Ikalawang Hari 21. Si Haring Manases ho ay napakasamang hari. Siya ho ay yung templo ng Diyos ay kanyang pinasukan ng mga Diyos-Diyosan. At ang mga Israelita ay nahikayat na magsigawa ng lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ng pangalayan, dahil po kay Haring Manases. At ang sabi nga doon ay talagang isa siya sa pinakamasama na naging hari noon. Naging anak niya si Amon. Si Amon, makikita rin mo natin doon sa Ikalawang Hari 21, ay gumaya sa kanyang tatay. Napakasama. Kinaya rin lang ho niya ang pag-uugali, ang kanyang pagkatao, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang malungkot ho kay Amon, si Manases ho, nung bandang huli ay nagsisi. Kumbaga medyo nakarecover, kaya lang ho, sabi nga, dadamit sa Sbindan, matay din siya. Bagamat, sabi nga din nagsisi, si Amon, siya ho ay inassassinate ng mga Israelita kasi naging napakasama niya. Pinatay na ho siya ng kanyang mga kababayan. At naging anak ni Amon, si Hosias, na binasa sa ating Pastor John. Yan ho ay makikita natin sa Ikalawang Hari 22-23, chapters 22-23. Si Haring Hosias ay, ano kaya ang ulan niya? Gumaya sa tata, sa lolo, gumaya sa ama. Ano kaya ang kanyang naging buhay? So ito po ang tingnan natin. Si Haring Hosias. Si Hosias ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jehedida, na anak ni Adaya na taga-Boska. Naging kalugot-lugot siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuniyang si David sa buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Manases, napakasama. Amon, napakasama. Hosias, iba. Bakit po siya batang-bata? Kasi nung pinatay ho ang tatay niya si Amon, siya ho ang iniluklok na hari. 8 years old, imagine ho. 8 taong bata, maghahari sa Huda. By the way, ang Israel po, kasi nahati na po ito. Yung Israel sa Northern Kingdom at Southern Kingdom, wala na ho ang Israel, bumagsak na sa kamay ng Assyria. Taob na. Pinarusahan na ho sila ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Sila ho ay, kumbaga parang nadala na ho into exile sa Assyria. Ang nananatili na lamang ho ay ang Huda. At noong panahon yon, si Hosias ho ang hari na ating nabasa. Na paano ho ni Hosias inilaan ang kanyang buhay sa Diyos? Kasi makapapansin ninyo ba? Yung lolo, yung ama, pagdating doon sa anak iba. So maganda kong makita natin ito sapagkat gaya ng ating paksa o tema, one life to live, one life to give. Especially, gusto ko pong marinig ito ng mga kabataan. Napaka-importante ito sa inyo. Sa matatanda, kasama rin. Salita ito ng Diyos wala namang pinipili yan. Pero napaka-importante ito sa mga kabataan. So ang kalakayan ni Hosias bilang hari ay ng Huda, inilaan niya ang kanyang buhay sa Diyos sa pamamagitan ng 3 bagay na makikita po natin sa binasa natin. Una, single-minded devotion to God. Pangalawa, natin po makikita, separated from idolatry. And then pangatlo, steadfast in the Word. So, single-minded, separated, and then steadfast. So, doon po ay makikita natin kung paano ang buhay ni Hosias ay naging kakaiba sa kanyang lolo, sa kanyang tatay. Bakit kaya nangyari yun? So, atin po tingnan, single-minded devotion to God. Ibig sabihin mo ng single-minded ay nakatuon ang kanyang kaisipan, isang-isip sa kanyang debosyon sa Diyos. Bilang pagkakaiba na ating pong makikita, sa kanyang magulang o sa kanyang lolo at tatay, pinili ni Haring Hosias maging makadiyos. Mapapansin niyo po mga kapatid, doon sa ating tekstong binasa, si Hosias ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. Verse 2,
tulad ng ninuno niyang si David, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya, namuhay siyang matuwid. Mga kapatid, bakit hindi niya namana ang kanyang lolo at tatay? Importante ito kasi minsan sinasabi natin, like father, like son, like mother, like daughter. Ganun lang mo yun. Kumbaga para bagang yung ipinapasa lang ng matatanda kung ano mo yung kanilang ugali at pamumuhay sa mga anak. Pero si Hosias, sa puntong ito, ano po ang makikita natin? Ang sabi ho doon ay, namuhay siyang kalugod-lugod kay Yahweh o sa Diyos at ang ginawa niya ay matuwid. Ang makikita ho natin doon sa ginamit na salita doon na namuhay siyang kalugod-lugod. Una, dahil hindi naman ho dinid sa atin na ang mga Hudyo ay may pagkakilala sa Diyos. Ibig sabihin, alam nila kung sino ang kanilang Diyos. Hindi ho ito, hindi sinasabi, paano nalaman ni Hosea ang Diyos? Hindi, kasi alam niya yan. Marahil ay tinuro ng kanyang ina, nalaman niya rin sa kanyang lolo o tatay, pero hindi man niya nakuha ang ugali, ang lifestyle ng lolo at ama. Si Hosea po ay nakapokus sa Diyos. Ibig sabihin ito, pinili niya. He chose to be devoted to God. Mga kapatid, gusto kong sabihin ito. Mga kabataan, nasa inyo ang kalayaan ng pagpili. Yayakapin niyo ba ang kasalanan o tatalikuran at yayakapin niyo ang Diyos? Nasa atin ang choice. Hindi tayo itinutulak doon. Kahit na ang iyong lolo o tatay ay masamang tao, sabihin natin, pero ikaw, kung may isip ka, may desisyon ka. Hindi ko gagayahin ang aking lolo, hindi ko gagayahin ang aking mamay, ang aking ama, hindi ko gagayahin. Gagayahin ko ang aking amang si David, sabi ni Hosias, na sabi doon, nabuhay siyang katulad ni Haring David. Si Haring David, hindi ko perfectong tao. Hindi. Bumagsak din po siya. Pero makikita ho ninyo yung kanyang isang debosyon na nung siya may nahulog, nagsisi siya at ang kanyang buhay ay inayos niya para sa Panginoon. Mga kapatid, minsan sinasabi ho kasi natin, ay naku kasi ang kapaligiran ay gayana. Ang mga barkada niya ay gayana. Ang mga kasama niya ay puro ganito. Ang mga, yan ay nakatira sa ganoon, yan ay ganito. Mga kapatid, ito ang gusto ko sabihin. Hindi ho dahilan yun para sabihin ng isang tao, matanda man o kabataan, na ay kaya ako'y nagkaganito, gawa ng aking kapaligiran. Ay ang aking mga kapitbahay puro tismusa. Ang aking mga barkada ay puro basagulero, mag-iinom, mga ganito. Ay kaya ako'y nagaya na sa kanila. Yes, pwede natin sabihin na ikaw ay mahawa o mapagaya, pero huwag nating kalimutan, may isip ka to decide kung gagayahin mo sila o tatalikuran mo ang masama at susunod ka sa Diyos. Tandaan natin. Huwag natin isisi yan sa paligid. Huwag natin isisi sa ibang tao. Ang problema kasi sa atin ay pinagsisisi natin yung iba. Sasabi, ay gawa ng tatay, ay gawa ng ina, ay gawa ng mamay, ay gawa ng mga tao nito. Teka muna. Ilang mo lang isip. Kung alam kang iyan ay bangin, sasabihin mo, ang tatay ko'y tumalon din kung makatalon na rin kaya. Hindi, siyempre sasabihin mo, mamamatay ako dito, hindi ko gagaya ng tatay ko. Yun lang yun. Si Hosias ay may debosyon ng kanyang paninindigang tumayo at piliin kung alin ang tama sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ako at kayo ay may desisyon. Huwag natin itong isisi sa iba. Huwag natin itong ipagtuturo sa iba. Huwag natin sabihin, biktima lamang ako. Biktima lang ano? Biktima ako ng gano'n. Biktima ako ng gano'n. Hindi. Maaaring sabihin natin, nadamay ka, nangyari yan sa iyo, pero lagi natin isipin, mayroon tayong desisyon. Imagine ho, ano ho ang edad ni Hosias na maging hari? 8 taon. Ay bata-bata po yan. Pero sa pagdaan ng panahon, yung mga maaari, yung mga pari, saserdote na nakapaligid sa kanya, hindi binanggit kung anong buhay ng kanyang ina,
Pero naniniwala po ako na may mga taong sumubaybay diyan. May mga taong nagpaalaala, bumabay, at nakinig. Ang importante ho doon yung kanyang pagkaalam, sino ang Diyos na ito na kanyang kinikilala. Pangalawa, ang debosyon sa Diyos ay hindi nahati ng anumang makakakuha ng kanyang atensyon. Wholehearted. Ang ibig sabihin din ho ng single-minded devotion to God ay wholehearted. Hindi ho half-hearted, hindi ho partially. Ay nag-devote si Hosias ng kanyang atensyon sa Diyos. Mapapansin mo ninyo na doon sa ating binasa, o nabanggit ko kanina, sa chapter, yun ho yung binanggit natin kanina sa Ikalawang Hari, na yung buhay ho ng kanyang lolo, Manases, at tatay na si Amon, kilala nila ang Diyos. Pero tingnan niyo yung ginawa nila, ay ipinaglalagsapak nila ang mga santo at ang mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan ng panahon yun at sinamba nilang lahat. Kaya nung nasira ang buhay ng mga Hudyo. Pero si Hosea ay hindi nawala ang kanyang atensyon sa Diyos. Ibig sabihin lang ho nito, hindi naagaw. Pansinin niyo kung halimbawa, naisip ni Hosias na maganda nga yung meron ding ibang Diyos eh. Bakit? Ay hindi pagsala sa isa, may reserva ka. Kaganda naman Diyos mo'y apat. Gawin mo ng 5. Kaya yung iba ay napakaraming Diyos. Aba, hindi pag sumala ka dito, halimbawa, humingi ka ng tulong din pumalpak ka rin, ay doon sa isa. Kaya sabi nga ho ng kasabihan sa ating, tawagan mo ng lahat ng santong kilala mo. Kaya ho, hindi maiwasan tayo mga Pilipino, yung kung tawagin ay syncretism. Yung kasi galing tayo sa paniniwala na napakaraming mga pwedeng hingan ng tulong. Isipin nyo, kung may manggagamot, may albularyo pa. Kaya ibig sabihin, kung marami kang pwedeng lapitan, marami kang pwedeng sandalan. Pero ito po ang gusto ko sabihin mga kapatid. Sa buhay ni Hosias, hindi ho siya nagbigay ng pagkakataong mahati ang kanyang atensyon sa kanyang dedikasyon sa Diyos. Kaya wholehearted, buong buo. Hindi ho yan, sabi nga ay nagkaroon ng kaisipan na ibigay sa iba ang parte ng kanyang puso o sa loobin sa Diyos. Pangatlo, kahit sa kanyang kabataan, kaisipan at puso, nanaig kay Hosias ang pagtutuon ng kanyang puso at isip sa Diyos. Mga kapatid, kaya ako gustong bigyan ng pansin yun kasi doon ho sa ating binasa, sabi ho doon nang 8 taon ng kanyang pamamahala, kahit bata pa, look at verse 3, nang 8 taong pamamahala. Imagine kung 8 years old siya nag-start, plus 8 years old na naghahari, 16. Sweet 16. Anong sabi? Kahit bata pa, ay naglingkod siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Ini sa inyong Bible. Verse 3. 16 years old, naglingkod siya ng tapat. Sabi ng isang kapatid, ang aking anak, 2:00 ng madaling araw, napansin ko'y ba't bukas ang ilaw? Ay hindi pala, diklapan ng diklapan ang cellphone eh. Ay hindi natulog eh. Ang kamay pangdalas daw eh. 2:00 ng madaling araw. Ay mabuti sana kung yun yung devotion eh. Kung yun yung parang ating ang binabasa ay yung mga salita ng Diyos at kumbaga parang talagang tutok na tutok siya. Ay hindi, maaaring yun kung hindi yun mayroong pa-chat. Ay yun nasa Facebook. Look at our young people today. Tingnan niyo kung yung bombardment sa media. Ano ho ang mga nakikita natin? Para nasasabihin na ako, wala nang kapag-apag-asa yata. Minsan pag ako'y nakakita noong yung mga tugtugin, sabi, naku, ang mga tugtugin ngayon, napakalayo nung una, ngayon ay puro makademonyo. Ay ba, sa mga kanta ay nagmumura, may mga kabastusan,
Ay samantalang yung mga kanta daw nung una ay maganda. Talagang may dalisay pang mga salita. Ay ngayon daw ay wala na. Isipin nyo ho, ang ibinubong, yung bagang ibig sabihin, isinasaksak sa isip ng mga kabataan ngayon. Paano bang magkakaroon ng debosyon yan sa Diyos kung mahina ang kanyang desisyon na katulad ni Hosias na kahit siya'y bata pa, ang kanyang puso at isip itinuon niya sa Diyos. Ay marami ho ngayon ay nagiging biktima na nga, at sinasabi ngayon, ay wala, gawa na ako'y naging biktima na, ay ang mga naging barkada ko'y gayon, ang mga nakasama ko'y puro ganon, ang aking mga naging, kumagay napapunta ako sa ganong kalagayan, at ganito, ganon. So, mga kapatid, gusto kong sabihin, hindi maaari natin yung dahilan, kasi binigyan tayo ng Diyos ng desisyon. Tayo ho ang magpapasyan yan. At sisingilin din tayo ng Diyos sa bawat desisyon ginagawa natin sa ating buhay. Hindi tayo itinutulak diyan. Lalo kung may isip ka na, iba pa yung batang naglalaro, na halimbawa ay wala pang muang. Ay pero pag may isip ka na, ay sisingilin ka ng Diyos diyan. Kasi pinili mo yung daan yan. Hindi kayo tinulak diyan. Nawa, ay magkaroon tayo ng single-minded devotion to the Lord. Tingnan niyo po ang sabi ni D.A. Carson. Ito po ay isang quotation na aking nakita. Ang sabi ko niya tungkol po ito sa panahon ngayon. Ito ho yun. Sabi niya, ito ho yung kanyang define as the Christianity. We drift toward compromise and call it tolerance. Tayo'y naaakay, napapalayo na sa ating pananampalataya at nakukompromise na tayo, ang tawag natin doon ay tolerance. Ibig sabihin, hayaan niyo, i-tolerate lang natin. Okay lang yan. Hindi baling malahukan tayo ng ganyan. Walang problema yan. We drift toward disobedience and call it freedom. O sige, hindi na baling hindi siya sumusunod. Malaya naman tayo. Hayaan na. We cherish the indiscipline of lost self-control and call it relaxation. Pag Kristiyano ka, panahon din yan. Magpa-relax ka. Huwag mong intindihin yung mga bagay na sa tingin ko hindi naman pwedeng perfecto. Wala namang perfecto. So, ibig sabihin, kung nabagsak ka, okay lang yan. Walang problema. Basta, ikaw ay magpa-easy-easy lang. Mamaya-maya nasa langit ka na rin. Ano sabi? We mellow toward prayerfulness and lose ourselves into thinking we have escaped legalism. So, naging prayerless na. And then, naisip pa natin na ito daw ay isang paraan na tayo po ay hindi legalistic. Eh, bakit ka masyado bang, pagka ito ang iyong pagiging Kristiyano, siseryosohin mo? Palangit ka rin naman. Hayaan mo lang na yung magpa-relax-relax. Kumbaga parang kung sa pagtatampisaw maya-maya tapos na lahat yan. And then, ang sabi dito, we slide toward godlessness and convince ourselves we have been liberated. Nagiging hindi na tayo maka-Diyos. Nagiging makamundo na tayo, makasanlibutan. Kaya kung mag-isip tayo, magsalita tayo, ay parang sasabihin, abay, hindi na nakakabanggit ng Biblia ay puro ang lalabas sa bibig ay puro makasanlibutan, makamundo. Pero ang tawag doon, we convince ourselves that we have been liberated. Nabubuhay na tayo sa biyaya. Relax na lang. Petiks na lang mga kapatid. Huwag seryoso sa pagiging Kristiyano. Pagpapalain din tayo ng Diyos. Mabait ang Diyos. Diyos siya ng pag-ibig. Hindi niya tayo parurusahan. So, ayos lang. Kahit kumbaga parang ikaw ay magpatianid ka lamang kung saan ka gusto dalhin ang hangin. Yan daw ho ang tinatawag na reflections Christianity ayon sa mga Christianity today ayon kay D.A. Carson. He defined Christianity at this moment in time na ganyan na ang nangyayari. Hindi ko pa talaga. Ang kalungkot siyempre tayo ho ay anaki. Nagpapaligsahan. Kala ho natin ay yun ho ang gawin pero napapabayaan natin ang tunay nating kalagayan. Look at this, mga kabataan. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya
sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Imposible ba yan? Hindi. Si Apostol Pablo ang nagsabi niyan kay Timoteo na nung panahon na yon, si Timoteo ay pastor ng isang church, siya'y bata pa, pero ang mga kasama niya sa church ay puro balbasi na, matatanda. At yung matatandang ito, matitigas na rin ang ulo, may alam na kanila, pero ang sabi ni Pablo, huwag mong hayaang hamakin ka ng mga yan. Kundi ipakita mo ang magandang halimbawa at nang sila'y mapahiya, na sila'y matatanda na, pero mas maigi pa ang mga bata na nagpapakita ng halimbawa ng pananampalataya sa kanilang pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. I wonder, mga kapatid, ito'y narinig ko lang naman. At syempre, pag nagkukwentuhan kami mga pastor, kalimitan mga problema ng iglesia ngayon ay kabataan. The young people today. Kasi yung mga matatanda, ay syempre hindi naman sa hindi na problema, pero ang masakit nga ho noon yung mga kabataan siya pang nagiging problema ng church. Sana, I pray, and let us all of us, let us hold together and pray na ang ating mga kabataan maging kaiba. Hindi na bali masabi, ganito, hindi bali basta maging kaiba lang. Yung bang masabi na, naku, kahit naman paano, mga kabataan yan iba. Yun ho ang ating hangarin. Kasi, sinasabi ko po sa inyo, pabulusok ang mundo. At ang hahatakin ho talaga ng mga yan ay kabataan. Mga kapatid, tinan mo ninyo yung nangyari ho ngayon sa US, yung eleksyon. Bagamat si Trump ang nanalo, sa kauna-unahang pagkakataon, yung pong nag-revolt ang mga Amerikano, majority ho ng bumoto kay Hillary Clinton. Kasama ho ng mga homosexuals, kasama ho ng lahat ng mga perverts at iba pa, ay matatanda. Ay mga kabataan, majority, young people. Young people ang sumusuporta sapagkat ang tingin nila, hindi ito problema. Hindi ko sinasabing walang problema ho si Trump, si President-elect Trump, pero sabi ko, ngayon ko lang nakita na nagre-revolt ang mga Amerikano dahil hindi mo sila ganyan. Sila ho pagka natapos na, sasabihin ho nila, tapos na ang eleksyon, ikaw na ang presidente namin. Pero tingnan nyo, sabi nila, Trump is not our president, is not my president. Mga kabataan ho yan. Dahil sa Amerika ho ngayon, mga kapatid, marami hong kabataan hindi na ho naniniwala sa Diyos. Ayaw na nilang maniwala ang may Diyos. Hindi ho ako magtataka na darating ang panahon dito sa Pilipinas, kahit Catholic country ito, ang mga kabataan dito, nakakatakot pero ma-influensyahan iyang maigi ng mga nangyayari sa ibang bansa na dito ibinabasura ang kanilang mga abubot na kung ano-ano at tinatangkilik ng mga Pilipino. Maniwala ko kayo. Kasi hindi ko ako sasabihin niyo, propeta ka ba, pastor? Hindi. Ako ay nangangaral ng salita ng Diyos, pero iyan ay mangyayari sapagkat totoohong nakikita natin ang epekto sa ating mga kabataan. Pangalawa, hindi lamang ho nakita natin yung dedikasyon, single-minded devotion ni Josias sa Diyos, kundi yung kanyang paghiwalay sa idolatria. Na si Haring Josias ay 20 taong gulang kasi sabi ho dito ay sa verse 3b, sabi ho dito, noong ika-12 taon, so ibig sabihin 12, nung mag-start siya ay 8 years old, so 20 years old na siya. Bata pa rin. Bata pa ito. Nung siya 20 years old, sabi ko doon, noong 12 taon, sinimulan niyang alisin sa Huda at Jerusalem ang sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng Diyosang si Asera at ang lahat ng Diyos-Diyosang kahoy o tanso. Ipinasibak niya sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Biniba niya ang mga altar ng insenso. Binasak niya ang mga imahe ni Asera, ang mga Diyos-Diyos sa kahoy at ginto. Ipinadurog niya ng pinong-pino at ipinasabog sa libingan ng mga sumasamba sa kanila. Ipinasunog niya ang mga kasalansay ng mga paring pagano sa ibabaw ng kanilang dambana. Sa ganoong paraan, nilinis ni Josias
ang Jerusalem at ang buong Huda. So pansin niyo po doon, at 20 years old, ipinaalis at pinasira. Imagine niyo yung ganung klaseng kabataan na mayroong paninindigan. Ang lolo, ang tatay, diba? Pero pagdating sa kanya, bata pa lang, may paninindigan na. Ay pansinin niyo, may mga kabataan paganggayan. Ay sasabihin naman sabi ng barkada sabi ng mga tropa sino gagaya, sino susundin natin? Di ang tropa. Ba't ka susunod sa kanya? Siyempre, mapapahiya ka pag hindi ka sumunod sa tropa. Ikahihiya ka naman ngayon, tatakwil ka ng tropa. Sa talatang 8, makikita ang epekto ng pagkahumaling sa Diyos-Diyosa ng mga tagahugdan noon, kaya kinailangan alisin ang templo. Look at verse 8. Inalis ni Josias ang lahat ng karumal-dumal sa buong lupain at sa templo ng Diyos, kaya't noong 18 taon ng kanyang paghahari. 26 years old na siya nito, at ang sabi mo doon, sinugo niya si Safan na anak ni Asalias, ang pinuno ng lungsod na si Maasiyas, at ang kalihim niyang si Ohas na anak ni Joahas upang ipaayos muli ang templo ni Yahweh. Bakit mo kailangan ipaayos? Abay, na-contaminate na ho. Isipin nyo yung templo ay naglahok-lahok na. Siguro doon may nakatayong ribul doon gayon. Doon may nakadrawing na ganoon. Doon may ganoon. Kumbaga parang lahat ay tinanggap na. Parang sinabi na ho na, okay, church, let us enjoy, be comfortable. Kung may mga Diyos-Diyos ang kayo yan, ilabas nyo yan, ipagdidikit nyo diyan, sambahin natin yan na sabay-sabay. Okay lang yan. Kaya ho nung maghari si Josias, ipinasira niya ito. So kailangan hong i-remodel. Kailangan hong ayusin uli ang templo. Dahil ho na-contaminate na ito. Pinabayaan ng mga hari ang sarili nilang pasya at ang gusto ng mga tao na hatiin ang tiwala ng Diyos. Unang Hari, 16, talatang 25, 29, 34. Hindi ko na basahin. Tingnan nila ho ninyo yun. Pero makikita ho ninyo doon yung mga hari na kung saan ang kanilang naging pasya ay sumamba sa Diyos-Diyosan at kinalagkag nila pati mga tao, sumamba sa Diyos-Diyosan at ano ang naging epekto? Nagkawindang-windang ho sila. Mga kapatid, parang sasabihin naman natin hindi naman tayo ganyan. Wala naman tayong Diyos-Diyosan dito. Wala naman diyang mga ribulto at mga kung ano-anong bagay na pwede natin sabihin. Pero gusto ko ipaalaala sa atin, mga kapatid, ang kamunduhan ay Diyos-Diyosan. Di maaaring wala tayong ribulto sa bahay. Wala tayong mga itinatawag kung ano-ano. Pero may mga bagay sa ating buhay na nagsisilbing Diyos-Diyosan. Tingnan po ninyo ang isang paliwanag tungkol sa idolatria. Idolatry, idol. What is an idol? It is anything more important to you than God. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Anything you seek to give you what only God can give. A counterfeit God is anything so central and essential to your life that should you lost it, your life would feel hardly worth living. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos-Diyosan ay para pag nawala sa iyo yun, ay parang ang buhay hindi na masaya. Halimbawa, pwedeng yan ay trabaho, pwedeng yan ay asawa, anak, o gadget, o kung anumang pag-aari mo, kung anumang meron ka, pwedeng pera. Ang sabi mo doon, kapag yan ay nawala, ang tingin mo sa buhay mo, hindi ka na parang mabubuhay nang wala yan. An idol has such a controlling position in your heart that you can spend most of your passion and energy, your emotional and financial resources. Ibig sabihin, ini-invest mo lahat doon. Para yung sugal, parang huwiting. Yung pagka ikaw ina-capture na niya, yung kahit pa 20-20, imagine mo, sabi mo, kung iniipon ko yung kalaki na. Ganyan mo yun. Yung mga bagay na na-attract ka, na ang iyong buong damdamin at bulsa ay dala-dala. Dahil masyado kang na-attract noon. An idol is whatever you look at and say in your heart of hearts, if I have that, then I feel my life has meaning. Ang idol yung kung sasabihin mo, kung meron lang ako
sinabing masama yun, ha? Pero ang gusto kong sabihin, it can be an idol. Nakakita ka ng bagong gadget, sabi mo, kung ang cellphone ko lang igayon, ang dami kong magagawa. Pag kukuha ko sa church, i-upload ko, ayos na ayos. Hindi magdadala ng kabanalan. Ang ibig kong sabihin nadadala, nahihikayat tayo ng mga bagay na sa tingin natin kung wala tayo noon at ang iba'y meron, awa-awa tayo. Ibang-iba sa sinabi ni Pablo, nasumpungan ko ng lahat nung nasa akin na si Kristo. If anything in life becomes more fundamental than God to your happiness, meaning in life and identity, then it is an idol. Ibig sabihin, kung halimbawa daw lahat daw ng may mga bagay sa buhay mo na parang mas masaya ka pa kaysa sa Diyos, yun ay idolatria. May mga tao mahilig sa ganitong bagay, mahilig sa ganung bagay. Dapat natin isipin to. Ito ay nagiging idol ko. Ang TV ba nagiging idol ko? Ang gadget ba nagiging idol ko? Ang asawa ko ba nagiging idol ko? Yung girlfriend ko ba o boyfriend ko, idol ko na? Hindi yung idol na parang artista. Ang idol ho dito, idolatry, meaning parang mo lang sinasamba na pag hindi mo siya nakikita, hindi buo ang araw mo. How about ang Diyos? Pag hindi ka ba nag-pray at nanalangin, sasabihin mo hindi buo ang araw mo, sasabihin mo, Lord, bukas na lang. Next time na lang, Diyos. Nasa tablet ko naman, nasa cellphone ko naman ang Bible, anytime naman akong pupunta dyan, bit-bit ko yan, nakakapagbasa-basa ako, tsaka ang daming hugot dito. Ang daming hugot dito, Panginoon, hugot dito, hugot doon, hugot dito. So, hugot, ikaw ang nahugot sa pananampalataya. Akala kasi natin ang idol yung mga ribulto, mga titirikan ng kandila. Tama yun. Pero hindi lang ho yun sa panahon na natin. Look at 1 John chapter 2, verse 15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mata, ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan ng lahat ng kinahuhumalingan ito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang mabubuhay magpakailanman. That explains it. Sapat na ho yun. Other than doon, idolatry. Kasi ang Diyos, kung mamahalin mo, lahat walang kwenta sa iyo. Yun ho ang totoo doon. Pero malungkot, minsan mas may mahal pa tayong iba bukod sa Diyos. Pangatlo, steadfast in the Word. Makikita ho natin na doon ho sa mga talatang sumunod, bagamat hindi na ho natin binasa, medyo mahaba ito. Verse 14, kasi ang sabi ho dito ay ganito. Nang ilabas nila ang salating natipon sa templo, natagpuan ng paring si Hilkias ang aklat ng kautusang binigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. So nakita ho yung aklat ng kasulatan. Ito ho yung scroll, ito ho yung mga copies na kinopya sa panahon ni Moises, na ito ho yung itinatago sa templo, nasa lugar ng kung saan ay sabi ho dito itinatabi doon sa Ark of the Covenant. Ito ho'y napakahalaga sa mga hari at sa mga pare kasi nandito ho ang kanilang constitution and bylaws. Ibig sabihin, dito kayo mabubuhay sa salita ng Diyos. So nawala ho yan. Ayon ho sa history, mga 80 years na nawala. Hindi ho nakita. Pero natagpuan. Noong nire-renovate ang templo, natagpuan. So tuwan-tuwa ho. Sino? Si Josias. Look at verse 19. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, tingnan niyo po ang kanyang reaksyon. Pinunit niya ang kanyang kasuotan. Pinunit. It's a sign of deep humiliation. Yung humility, yung bang nung marinig niya yun, parang sinabi niya, Panginoon, ang laki ng kasalanan namin sa iyo. So pinunit niya ang kanyang damit, at anong sabi ko sa verse 21, sumangguni. Ito po sinabi niya sa verse 20 muna, sa kanyang mga lingkod, sumangguni kayo kay Yahweh, verse 21, para sa akin at para sa nalalabing sambahayan ng Huda at Israel.
So ang pagsangguni sa Diyos, Diosiyas, ay indikasyon ng kanyang pagpapahalaga at paggalang sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, I wonder bakit ang Word of God ngayon ay hindi na ganun halaga. Kasi nakokontaminate na ang ating isip ng idolatry, ng worldliness. So ang Bible, ginagawa na lang nating hugot lines. Wala na talagang debosyon sa salita. Wala na yan. Iba na ngayon. Kumbaga noon, naalala ko pa ako yung bagong mananampalataya, bili ako ng bagong Bible. Talagang lahat ng mga lagang verses ginuguhitan ko, binabasa ko, pinapahalagahan. Pero unti-unti, alam ko yun, nangyari sa akin na tila parang ako'y lumalamig. Eh, lalo na ho ngayon, sa dami na noon ho, bihira pa yung mga atraksyon, eh ngayon ay napakarami na. Talagang hindi na ho natin maawat. Hindi natin sinasabing masama ang mga bagay na ito, pero ito ho ay indikasyon ng malaking pagbabago sa mundo na nakakahikayat sa mga tao na nagpapahina ng ating atensyon sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Kaya ho, bihira na natin yung basahin at pag-aralan. Siguro kung babasa man tayo isang verse, dalawang verse, tama na. Alam niyo mo ba mga kapatid, during the Reformation, kung gaano mahaba ang mensahe, makakatulog ho kayo. Yes. Yung iba sa inyo, bumababa pa pag mensahe na, ayaw na makinig. During the time of Paul, nung siya nagsasalita, kaya nahulog na sa bintana yung si Eutychio. Siguro sa haba na, isipin mo mula daw umaga hanggang gabi nagsasalita pa si Pablo. Ay, tingnan niyo ho tayo. Imagine, pagka ho napahaba ang ating gaya na tayo ng gayaan, ay pero pag tayo nasa mall, hindi tayo natin yung sarilo. Why? Kasi nga ho, ang atraksyon ng sanlibutan ay kunyari lang yung bata na sabihin, di ba tayo yan, nagre-relax lang mo tayo, walang problema yan, okay lang yan. Kahit hindi na magbasa muna ng Bible, ang dahil pa lang mo. May gabi pa, may madaling araw pa. Okay, kapatid, maaaring magulat na lang tayo isang araw, sasabihin natin, para ako'y abad na tabad nang magbasa ng Bible. Mas gusto ko pa sa Facebook. May picture. Ang salita ng Diyos ay kay Haring Uzzias, verses 26-28. Look at these comforting words from the Lord. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Sana ma-encourage kayo dito. Verses 26-28. Kung may Bible kayo, basahin din, samahan niyo ko. Ito ang sabihin ninyo sa hari ng Huda. Tingnan niyo ito ha. Ang Diyos ko nagsasalita nito sa pamamagitan ng mga hari-pari na kumausap sa kanya para sabi, sumangguni kayo. Look at verse 26. Ito ang sabihin ninyo kay Uzzias na hari ng Huda. Sinasabi ng Diyos, nakita kong buong puso kang nagsisi at nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito, doon sa Israel at sa Huda. At ang sabi ho dito ay, at ito ho ay sa mga mamamayan. Verse 27, dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita kong umangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa naninirahan dito, pinakinggan mo ang iyong mga panalangin. And look at verse 28, mga kapatid. Ako'y na-encourage dito Parang sabi ko, Lord, salamat kung ganito ang marinig ko. Look at verse 28. Kaya hindi mo maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno na mamamatay kang mapayapa. You will die at peace. Minsan nasasabi natin, Pastor, ayan may mana ng palataya, kaya payapa ko nung namatay. Maaari. Ay gawa ng may kapan Pero hindi natin alam, yung balais niyang damdamin, kasi naniniwala ho ko pag yung isang Kristiyano, ay yung lang nabuhay siya na parang papagayang-gayang sa buhay Kristiyano niya, tapos siya mamamatay, yan ay balais. Balais yan. Kasi ang banal na Espiritu, itutumbig yan Yung kung makakasigaw ka lang na, Panginoon, patawarin mo ninyo ako! Nilustay po ang aking buhay sa walang kabuluhan. Look at Uzzias.
ang sabi ng Panginoon, mamamatay kang payapa. Ay gusto mo kang mamatay kang nakanganga. Yung sabi, yan, nganga. Yan, namatay. Dilat ng isang mata. Parang nakindat pa. Sino kang kinikindatan? Yan. Ay sabi na po, kakasama ng lasa daw niya nung mamatay. Sasabi, di Kristiyano yan. Oo, pero ang buhay niya ay sinayang niya. Bagamat namatay, ang lolo niya si Manases, si Amon, ang sabi mo doon, namatay nga. At nakatala ko yun. Pero hindi na ko sinabi doon kung anong nangyari sa mga yon. Pero look at this. Ako'y na-encourage talaga dito. Mga pinag-aaral ko na sabi doon, hindi mo maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang payapa. You will die at peace. Asarap ka noon, yung kayo mamamatay kang payapa, wala kang inintindi sapagkat alam mo, you have given your life to God devotedly. Ni hindi ka kumaliwa, ni kumanan, you dedicate yourself to God. Tingnan po sabi sa Josue, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat kautusan, pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad yan. Dahil bakit? Sa ganoon, magiging masagal at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o magawa na ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpupunta. Alam niyo sa mga hari ho kasi noon, yun hong Word of God, yun hong scroll, yun hong Torah, yung kautusan, iniingatan mo nila yan, hindi mo yan pwedeng pag itinatapon nila kung saan-saan. Yan mo ay napakahalaga, kaya nung nakita mo ito sa templo, ay talagang pinahalagahan at ang ginawa mo ni Osias, ang sabi, basahin ninyo. At ang sabi nga doon ay, hinapak niya ang kanyang damit at siya nagpatira pa, at nagsabi siyang, sumangyuni kayo sa Diyos. Mga kapatid, ganun ba ang dating pa sa atin ng Word of God? Isa na ko'y nalulungkot din sa aking sarili pag nakikita ko aking mga Bible sa bahay. Sabi ko, Panginoon, patawad kasi may mga pagkakataong hindi ko na nabubuksan ang ibang Bibliyang ari. Nakakalimutan ko na napakahalaga, dapat ko itong igalang, dapat ko itong sundan dahil anong sabi? Pagbulay-bulayan mo yan at huwag kang, sabi, liliko sa kanan, liliko sa kaliwa. At sabi niyo dito, at tandaan mo ang biling. Sabi niyo dito, ano mangyayari? Ikaw ay mabubuhay ng sagana at patagumpay. Hindi ibig sabihin yan, yayaman ka, magiging milyonary, hindi gano'n. Ang ibig lang sabihin nito, mabubuhay kang mapayapa, mabubuhay kang natutugunan ng iyong mga pangangailangan. At kung dadating man ang problema, ang mga pagsubok, ang pag-uusig, matatag ka. At hindi ka madadala ng alon ng sanglibutan dahil ang hawak mo sa salita ng Diyos. Yung word ho na steadfast, ang ibig sabihin mo niya ni unmovable. Ibig sabihin parang kung ito ho steadfast na nakatayo, hindi ho niya yan basta mayayanig. Hindi ho yan basta maitutumba o maititiwalo. That's the meaning of being steadfast in God's Word. Now finally, tingnan po ninyo ang 2 Korinto o Kronika 16 yan. At sabi niyo ganito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanino? Sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ano ho nangyari sa Diyos? Sabi ito ang mata daw ng Diyos ay nagpaparoot parito, ibig sabihin naghahanap, nagmamasid, nakapokus, nakatingin saan? Sa buong lupain upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, yun hong kita ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban ay makaka-experience ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi ho dito, para kanino nga yan? Alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa Diyos. Mga kapatid, one life to live, one life to give. Sana uubos ang ating oras. Hindi natin alam kung anong mga darating sa kinabukasan. Na medyo, ngayon, sabi, ang nag-observe sila sa ekonomiya dahil si Trump ang nanalo, nag-iisip sila. Pero anyway, hindi na tayo dapat mag-alala dyan. Ang bahala ho ang Diyos diyan. Alam ng Diyos kung ano ang ating kinabukasan. Pero itong tanong, tayo ho ba ay gaya ng ating nasabi ngayong umaga,
ay merong single-minded devotion to the Lord? Tayo ho ba ay merong pagpapahalaga na maunawaan natin na tayo ho'y hihiwalay, to be separated from idolatry, at ito hong panghuli na ating nakita ay yung ating hong steadfastness sa salita ng Diyos. Sana, especially sa mga young people, I do beseech, I appeal, I pray and appeal. Sana kayo yung maging encouragement ng church. Sana kayo yung mag-focus. Kami matatanda na, kayo ang papalit sa amin. Sana ay mayroon din darating ang panahon, tatayo na sa pulpitong ito ng mga kabataan at sasabihin lang, makinig kayo, ito ang salita ng Diyos. Dahil nanindigan kayo para sa ating Panginoon. Sana hindi darating ang panahon na sasabihin, wala nang kahit isa ang tumatayo alang-alang sa pangalan ni Jesus sa Lipanyo Hope Church. Malungkot po yun. Kasi yun ho'y magiging pasanin po, pasanin na matatanda sa atin. At siyempre, nawa ang ating panalangin ay habang ang mata ng Diyos ay nagmamasid. Sabi ko kanina sa aking panalangin, yun ang aking panalangin ay, Panginoon, bakit buhay kami? Kasi may purpose ka pa. So buhay ako kayo at kayo, mga kabataan, kaya kayo buhay, mga matatanda. Dahil sabi nito, ang mata ng Diyos ay paroon pa rito, nagmamasid siya, kita niya tayo. At ang sabi ho doon ay, ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin na na nagiging tapat o buong pusong devoted sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Dumating nawa ang araw na magbubunyi ang Tagalipanyo Hope Church kasi sasabihin nila, purihin ng Diyos ang mga kabataan namin naninindigan pagdating sa Word of God. Hindi mo matitinag ang mga yan. Ang lahat ay nakikita ng Diyos at wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Gaya ni Jim Elliot, sabi nga ho doon ay, he gave everything, ang kanyang buhay ay binuwis niya para sa gawain ng Panginoon. So, tayo man ay walang idadahilan. Sabi nga ho doon ay, all for God or nothing. Tayo po'y manalangin. Dakila natin Diyos at aming Ama, namamanhid kami sa inyo ngayong umaga. Alam ko pong nangungusap kayo sa bawat isa sa amin. Ang iyong salita ay buhay, makapangyarihan at tumitimo sa puso ng bawat isa. Ang banal na Espiritu ay patuloy kaming kinakabog, kinukonvict, para kami makinig at magbago. Kasi isang araw baka mahuli ang lahat. Ayaw namin, Panginoon, pumanaw sa mundong ito na naghihirap. Na para bagang dahil sa pagsuway namin sa iyo, dahil sa aming pamumuhay sa sanlibutan at pagyakap sa idolatry o mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, ay mamamatay kaming hinagpis ang aming buhay. Ayaw namin yon, Panginoon. Kaya ngayong umaga, kausapin po ninyo ang bawat isa. Sana ito po ang isang period o sabi nga point of our lives na maging turning point ito sa amin. Then we will decide like Josiah, King Josiah, and say, we will follow you, Lord, wholeheartedly, devotedly, steadfastly, single-mindedly, or for your glory's sake. In Jesus' name. Amen.